Maligayang pagdating sa channel na hindi para sa lahat, kundi para sa mga handang magising. Dito, tinatalakay natin ang dark psychology, manipulation, at kung paano mo poprotektahan ang sarili mong isip. Kung gusto mong mas maging maingat sa mga taong nakakasalamuha mo, subscribe at i-hit ang notification bell. Confusion control, ang tahimik na manipulasyon na sumisira sa isip mo. Dark psychology. May mga taong hindi ka sasaktan sa salita, hindi ka mumurahin, hindi ka babastusin. Pero sa bawat usap nyo, unti-unti kang nawawalan ng tiwala sa sarili mo. Kung naranasan mo na ang mag-isip ng, baka nga mali ako lang yata ang problema, mas alam niya siguro. Hindi yan kababaang ulob. Isa yan sa pinakamapanganib na anyo ng manipulasyon. Confusion control. Malalim na pag-unawa sa confusion control. Ang confusion control ay hindi direktang utos. Walang gawin mo to. Walang sumunod ka. Ang ginagawa nila ay sirain ang internal compass mo, ang kakayahan mong magtiwala sa sarili mong isip. Kapag hindi ka na nagsisigurado sa sarili mo, automatic kang hahanap ng gagabay. At sila ang kusang hahawak ng direksyon. Paano nagsisimula lahat? Sa umpisa, banayad lang. Curious lang ako. Nag-aalala lang ako sa'yo. Tanong lang naman eh. Pero mapapansin mo, dati, confident ka. Ngayon, palagi kang nagdadalawang isip. Dati, mabilis ka magdesisyon. Ngayon, kailangan mo ng approval. Hindi sila nagbago. Ikaw ang binago nila. Confusion versus healthy questioning. Importanteng linawin ito. Healthy questioning, nagdudulot ng clarity. Confusion control, nag-iiwan ng pagod at kaba. Tanungin mo ang sarili mo, mas malinaw ba ako pagkatapos naming mag-usap? O mas nalilito? Mas tiwala ba ako sa sarili? O mas dependent? Ang tanong na may malasakit, nagbibigay ng linaw. Ang tanong na may kontrol, nagbibigay ng kalituhan. Mga psychological techniques na kasama nito. Una, gaslighting light. Hindi katahasang sasabihang mali, pero ipaparamdam nilang unreliable ang memory mo. Pangalawa, cognitive overload. Masyadong maraming tanong, scenario at what-ifs hanggang mapagod ang isip mo. Pangatlo, authority framing. Ito kasi ang mas tama. Ganito ang normal. Para ipakitang sila ang mas may alam. Pang-apat, emotional timing. Ginagawa nila ito kapag pagod ka, stressed ka, emotional ka. Doon ka pinaka-vulnerable. Bakit kahit matatalino nabibiktima? Hindi ito tungkol sa talino. Ito ay tungkol sa tiwala. Ang mga taong mabait, may empathy, open-minded, sila ang mas madaling target. Dahil iniisip nila, baka may punto siya, baka dapat makinig ako. At dyan nagsisimula ang kontrol. Real-life scenarios. Sa relasyon, hindi ko sinasabing mali ka, pero iba ang pagkakaintindi mo. Sa trabaho, sure ka ba dyan? Kasi parang di yan ang normal. Sa pamilya, ganyan ka na naman mag-isip. Pare-pareho ang resulta. Duda sa sarili, takot magdesisyon, dependency. Advanced defense. Paano ka lalabas sa loop? Una, name the pattern. Kapag pinangalanan mo ang ginagawa nila, humihina ito. Pangalawa, slow down decisions. Ang confusion ay nagmamadali. Ang clarity ay kalmado. Pangatlo, detach emotionally. Huwag mong ipaliwanag ang sarili mo sa taong gustong guluhin ka. Pang-apat, trust your baseline. Balikan mo kung sino ka bago sila dumating sa buhay mo. Stoic perspective. Sabi ni Marcus Aurelius, kung may bagay na kayang kontrolin ng isip mo, binigyan mo ito ng kapangyarihan. Hindi mo kontrolado ang tanong nila, pero kontrolado mo kung papasok ito sa isip mo. Hindi lahat ng kalmado ay ligtas. Hindi lahat ng tanong ay inosente. Kung may taong laging nag-iiwan sa iyo ng kalituhan, hindi ka nag-overthink. Nagigising ka lang.
Like kung may natutunan ka. Subscribe para sa Dark Psychology series. Share kung may gusto kang iligtas sa manipulasyon. Ano ang pinaka nakakalitong linyang narinig mo? Follow for more.